Paano nga ba natin malalaman kung active ang membership natin sa OWA sa Pilipinas bago tayo umalis ng ating bansa? So kung gusto mo malaman, panoorin mo tong video. Hi guys! This is Anne's Vlog again. For today's video, meron na naman akong bagong tutorial. At sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nyo malaman kung active nga ba ang membership nyo sa OWA sa Pilipinas or inactive. So, bago tayo magsimula, kung meron man kayong any suggestion or question, just leave a comment down. Sasagutin ko po yan. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And please don't forget also to click the notification bell down below para updated kayo sa susunod kong video. So, let's go! Ayan guys, nandito na tayo sa aking screen recording. Sundan nyo lang po itong video at masundan nyo kung paano nyo malalaman kung active nga ba ang inyong OWA membership sa Pilipinas. So ngayon, pupunta tayo sa Play Store para masundan nyo ako. I-research nyo ang OWA app. Ayan, pag nakita nyo, i-click nyo lang. I-click na lang natin tong open. Ayan, hintay lang konti. Ayan. Pagkatapos nyan, i-click natin tong login. Pagkatapos natin maklik ang login, i-click natin tong verify your account here. So, ayan. Ilalagay natin ang email na ginamit natin noong kumuha tayo ng OWA or nung nag-register tayo ng OWA natin sa Pilipinas. So, ito sa akin, i-type ko lang. At last name. And then, first name. And then, middle name. And then, extension name. Kung lalaki ka, junior, senior, like that, ilalagay mo siya. Pero kung hindi naman, so wag na. Mag-next na tayo sa cellphone number. And then, birthday. Birthday. Ayan. Hanapin lang natin dito yung birthday natin. Ayan. Lang. Ayan. And then, kita nyo tong confirm sa baba. I-confirm mo lang. And then, i-click natin tong verify. Lang. Ayan. Loading. Mabilis lang to guys. Pagkatapos nito, ayan. Please check your email for your username and password. So, pupunta tayo ngayon sa aking email. So, i-click natin to. Ayan. Ayan. Meron na. So, ayan. Ayan. Yung sinend ng OWA, isi-send sa'yo ang username mo at password sa iyong email. So, i-copy mo lang yan. Tas, pagkatapos mo i-copy, babalik na naman tayo dito sa OWA app natin. I-click natin ulit. And then, click login. And then, nakita mo tong username at saka password. I-copy mo lang dyan. Ayan. Okay na. Then, login. Login na natin. You are successfully logged in. So, dito, makikita mo yung mga news tungkol sa OWA. And then, pupunta tayo dito sa personal information. Okay, ayan. Dito mo makikita kung active ka or inactive. Dito sa baba ng iyong pangalan. So, ayan. Huwag na natin tingnan sa baba. Kasi, ano ko na to? Personal details. So, tingnan natin tong e-card. Wow, meron silang e-card, guys. So, ayan. Pwede tayo dito maglagay siguro ng your ID. Then, meron din silang hotlines kung meron kayong problema or gusto nyo sila tawagan, kung ano yung mga kailangan nyo. Ayan, meron silang hotlines. At saka meron din sila mga
program and services. Ayan guys, emergency assistance. Ang ganda talaga kapag active member ka ng UWA. Ayan, tapos meron silang programs and services. Ayan, ang dami guys. Disability and dismemberment benefits. Ang dami. So, ayan, makikita natin yung record natin dito through online. Kaya hindi na kayo mahirapan kung alam nyo kung paano mag-check ng iyong UWA membership. So, aalis na tayo dito guys. So, ganyan lang kabilis. Tingnan kung active member ka or inactive member ka ng UWA sa Pilipinas. So, tapos na. So guys, ano meron kayo natutunan sa aking videos? At kahit hindi ako nagsukla, hindi rin ako nagbihes. Ang mahalaga, meron tayong videos. Sa mga bago mong subscribers dyan, thank you guys sa inyong suporta. At please don't forget to subscribe and click the notification down below para updated kayo sa susunod kong videos. Bye-bye!